Ka-Express, magandang balita. Dalawang mahalagang peraso ang opisyal na magbabalik sa Gilas Pilipinas program. Una, kumpirmado na si Kai Sotto ay cleared at inaasahang maglalaro kontra New Zealand sa February window. Ito ang pinakamasayang update para sa Gilas dahil si Kai ang centerpiece ng frontcourt at ang defensive anchor na kayang baguhin ang ritmo ng laro sa rebounding, rim protection at vertical spacing. Matagal siyang nawala dahil sa kanyang injury at club commitments. Pero ngayong balik siya, nagkakaroon ng panibagong sigla ang national pool na naghanda sa isa sa pinakamahirap na matchup sa qualifiers. Sa kabilang banda, isang malaking sorpresa rin ang pagbabalik ni Dolph Panopio. Ang dating Batang Gilas floor general ay inaasahang bubuo ng core para sa Southeast Asian Games roster sa Thailand. Kilala siya sa kanyang shooting, kalmado sa crunch time, at matagal nang hinihintay ng mga fans ang kanyang muling pagsuot ng Pilipinas jersey. Dahil homegrown ang orientation ng Thailand SEA Games at may mga host restrictions, pagdating sa naturalized players, si Panopio ay perfect fit para sa direksyon ng lineup. Ang hindi magandang balita, si Justin Brownlee hindi papayagang maglaro sa SEA Games dahil sa eligibility enforcement. At dahil dito, kailangan ng Gilas na umasa sa purong Pinoy firepower at mag-adjust ng sistema. Pero kahit hindi makakasama si JB, nananatili pa rin abot kamay ang gold medal dahil solid ang homegrown pool at mas pinalakas pa ito ng pagbabalik ni Panopio. Sa kabilang banda, ang February window naman ay ibang laban, full FIBA rules at dito inaasahang maglalaro si Kai. Ito ang pinakamahalagang assignment ng Gilas dahil ang New Zealand ay top-tier opponent na may physicality, shooting at structured system. Ang presence ni Kai ay nagbibigay agad ng panibagong security sa loob at nagpapalawak ng options para sa pick and roll at high-low actions. Sa kabuuan, kahit may kakulangan dahil sa pagkawala ni JB para sa SEA Games, hindi kumukupas ang pag-asa ng bansa. Si Kai ang magiging haligi sa February dahil si Dolph ang magiging spark sa Thailand lineup. Dalawang pagbabalik sa parehong may bigat, parehong may impact at parehong nagpapaalala kung bakit malakas pa rin ang laban ng Pilipinas sa kahit anong stage. Ang tanong ngayon, sino pa ang idaragdag ng coaching staff at ilan pang sorpresa ang posibleng lumabas habang papalapit ang final roster announcement? The next updates will be crucial. At kapag pinag-uusapan ang pinakamalaking balita sa Gilas ngayong buwan, iisang pangalan agad ang pumapasok sa isip ng fans, Kai Sotto. At ngayong kumpirmado na ang kanyang pagbabalik para sa February window kontra New Zealand, muling umaangat ang kumpiyansa ng bayan. Sa tagal na panahon na hinihintay ng Gilas ang muling pagbalik ng ating 7-3 anchor, ngayon lang ulit nagkaroon ng malinaw na direksyon ang frontcourt ng national team. Si Kai ang inaasahang magbigay ng defensive control, rim protection at haba na kayang tumapat sa mga physical bigs ng Oceania, lalo na ang New Zealand na kilala sa structured movements, dribble handoffs at voicing international attacks. Pero hindi dito nagtatapos ang good news, ang biglaang development na nagpasigla ng Gilas community. Babalik din sa national program ang dating Batang Gilas standout na si Dolph Panopio. Matagal siyang nawala sa radar dahil sa kanyang overseas stints at career progression. Pero ngayong muling tumawag ang bansa, hindi siya nagdalawang isip. Ihahanda siya para sa Southeast Asian Games campaign sa Thailand at dito papasok ang malaking twist. Dahil sa host enforced eligibility rules, hindi maaring maglaro si Justin Brownlee at dahil dito, biglang nagbago ang buong landscape ng lineup planning, forcing Gilas to rebuild using a purely homegrown core. Ang pagbabalik ni Panopio ay hindi lang simpleng sentimental reunion, ito ay strategic move. Kailangan ng Gilas sa SEA Games ang isang guard na may shooting, high IQ reads at composure sa crunch time. Kilala si Panopio sa pagiging kalmado, efficient at hindi natitinag ng pressure. Dahil wala si JB, mas mahalaga ang pagbuo ng spacing at consistent guard scoring, bagay na kayang sagutin ni Panopio. At dahil homegrown ang orientation ng SEA Games roster, swak na swak ang kanyang profile. Filipino by blood, trained abroad, may maturity sa kanyang laro at may familiarity sa Gilas system mula sa youth ranks. Samantala, iba naman ang hamon sa February window. Hindi kasama sa lineup si Panopio para doon, pero dito pumapasok ang mabigat na pagbabalik ni Kai. Ang New Zealand ay malakas sa pick and roll at ball movement at offensive rebounding. Kung walang legitimate center, mabilis mag-collapse ang depensa ng Gilas. Pero ngayong balik si Kai,
nagkakaroon ng panibagong identity ang Gilas, longer, more disciplined at may kakayahang mag-contest ng shots nang hindi kailangang mag-overlap. Well, sa madaling salita, nagbabalik ang defensive spine na matagal nang nawala. Sa SEA Games naman, ay tulad si JB hindi nangangahulugan na babagsak ang tsansa sa gold medal. Sa katunayan, pinipili ng maraming analyst na competitive pa rin ang Pilipinas dahil homegrown lineup din ang ipapatupad sa ibang bansa. Ang pagkakaroon ng isang mixture ng veteran at young guns tulad ni Panopio ay nagbibigay ng flexibility sa coaching staff. At dahil familiar ang Pilipinas sa high-pressure SEA Games environment, hindi bagong teritoryo ang pag-adjust sa limitasyon ng naturalized players. Well, sa kabuuan, ang dalawang pagbabalik, Kai para sa February window, Panopio para sa SEA Games, ay parehong simbolo ng panibagong pag-asa para sa Pilipinas. Dumating sila kung kailan pinakakailangan ng bansa ng stability at identity at mas lalo nitong pinapatibay ang paniniwala na kaya pa rin kunin ang gold medal at maging competitive sa international windows. Ang momentum ay bumabalik at ang kwento ng Gilas ay muling tumataas ang trono. Habang patuloy na umiinit ang diskusyon tungkol sa lineup ng Gilas, mas lumilinaw ngayon kung gaano kahalaga ang timing ng pagbabalik ni Kai Sotto at Ralph Panopio, dalawang magkaibang misyon para sa national team, ang SEA Games sa Thailand at ang February window kontra New Zealand. Ngayon, sisilipin natin kung paano magbabago ang sistema at identity ng Gilas dahil sa dalawang key additions na ito. Para sa February window, ang presensya ni Kai ay hindi lamang tungkol sa height, ito ay tungkol sa structured identity ng buong koponan. Kapag may 7-3 anchor ka sa gitna, nagbabago ang defensive schemes, mas lumalakas ang weak side coverage, mas nagiging aggressive ang mga guards sa passing lanes, at mas lumalawak ang option sa offensive sets. Makakabalik ang Pilipinas sa high-low actions, delayed screen, at horn sets na matagal nang hindi nagagamit dahil walang available na towering big. Ang pinakamahalaga dito, may babalik ang natural balance ng lineup, may primary rim protector, may floor spacer at may guards na pwedeng mag-initiate nang hindi nabibigatan sa paint defense. Ang laban versus New Zealand ay hindi simpleng window game. Ito ay test ng identity, lalo na kilala ang tall blocks sa kanilang structured offense at constant motion. Kailangan ng Gilas ng bigs na kayang sumabay sa switches, humarang sa drives at tumapos sa pick and roll lob threats. Lahat ng yon, kayang ibigay ni Kai. At kung nananatiling undersized ang Pilipinas sa window na ito, mapipilitan na naman ang team sa overhelping, isang dahilan kung bakit madalas nakaka-open threes ang kalaban. Pero ngayong balik si Kai, hindi lang laki ang ibabalik niya ang trust na sistema. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.